Napansin nyo naman mga kapatid, di ba? Oh, sa bawat first conference ni Yossi Castro, di ba? Lahat atake, di ba? Tinanong, ito, segue lang tayo mga kapatid. Tinanong ni Eden Santos. Congrats ka Eden Santos. Tinanong, di ba? Kung saan parte yan. Yung mga free na mga barangay. Ang kapal mga kapatid, yung ipinakikita niyo. At pag binasa daw niya, baka abutin ng nila. Hindi niya maubos yung basa. Di, nagkaroon ng kopya si Eden Santos. Kalahati lang pala mga kapatid. Wala pa sa kalahati. Yung may sulat, yung mga tapos wala naman nakamisyo kung ano lang mga barangay na free sa drug. Tapos yung kalahati blanco. Di ba? Panggugoyo yan. Nananalaytay talaga sa inyo yung tinatawag na panggugoyo sa mga mamamayang Pilipino. Ang akala nyo kasi, yung mga mamamayang Pilipino, hindi alam yun. Alam na nila. Fake news di ba? Masasabi natin fake news yun Bakit? Ipinakita mo yung kapal ng papel, yung pala wala pang kalahati yung nakasulat doon, yung kalahati, blanco. Di ba? Tuwirang panloloko sa sambayan ng Pilipino yan. Para may maisabi lang. Pero ang kabuhan nun, panggugoyo po yun. Di ba? Panloloko sa sambayan Pilipino, sasabihin mo ganito. Wala naman nakatakal o naka-identify doon kung ano-ano mga barangay. Bagamat meron ng PDEA, ganyan. Pero dapat nakalagay kung anong barangay. Imukwan nyo, i-clear nyo doon kung anong barangay, pero wala. O, di ba? Kunyari, sa ganito, meron lang 127, parang gano'n lang ang sistema Tapos, yung wala pa sa kalahati yung tapos yung lagpas ka, blanco na papel. O, di ba? Anong klaseng paglilingkod yan? Di ba? Tapos pag-iinitan niya. Siguro, nung nagulat siya nung nakaraan, sa first conference niya, wala na si Eden Santos. Hindi ko alam kung anong development dahil sa ganung sistema. Di ba? Kasi matalas yung matalas si Ka Eden Santos kung magsalita, kung magtanong, may laman. Dangan nga lang sa iba, sabi nila, bawat tanong daw ni Ka Eden ay negatibo. Hindi ko masasabing negatibo po yun. Yun ang totoong tanong. Ipanitaw nyo yung tamang sinuulat nyo. Kailangan meron kaming basihan, meron kaming makikita kung saan yan. Hindi por negative po yun. Na bawat tanong mo negatibo para banlabang ka lagi doon sa admin. Hindi po. Inililinaw lang ng Ka-Eden kung ano talaga yung nasaan. Anong barangay ito. Nung limitaw, kalahati lang pala. Wala pang kalahati pala. Lagpas. Puro blanco na. Di ba panloloko po yung sambayan ng Pilipino? Nag-uulat ka na ito, pinakikita mo, makapal. Yung pala walang laman yung iba. Masasabi ba natin tamang pag-uulat yun? Tamang pagbibigay ng information na wala palang iba? Walang mga tamang datos o mga ganyan na kung ano-ano mga barangay sa ating buong Pilipinas? Para maipakita yung pagiging transparent. Pero bahagi kayo, talagang nananalaytay sa inyong mga dugo. Di ba? Ang sorry po yung ulat na hindi, di ba? Na kunwari. Kwanto hindi na tawag na kwanto Ang tawagin to sa mga company na mga pang-hype. Ina-hype mo lang yung mga Pilipino, pero wala naman pala talagang totoo. Di ba? Katulad, para sila ng amo niya. Nung mag-ulat sa Congress, sa kanyang zona, 5,500 flood control. Tapos na. Yung pala wala. Di ba? Pagbasihan yung mga kapatid. Yung amo niya, ganun din. Pangguguyo din. Panduloko din sa sambayan ng Pilipino. Yung kanyang Yossi Castro, kasama ng kanyang heroes na yan. Kasi, PCO Secretary si Jeroes, di ba? Mga pangguguyo ginagawa nyo. Di ba kayo? Anong klase? Magulat kayo ng tama. Sabihin nyo sa sambayan ng Pilipino kung anong tama, kung ano yung nararapat lang yung ulat. Huwag nyo, di ba? Ina-hype nyo yung sambayan ng Pilipino, pero wala naman pala. Para bang example, kasi may nangyari na sa akin yan. True story po ito. True story. Sa akin dating motivational coach. Di ba? Bagamat kung iwan ko, saan panig na siya ng mundo o hindi ko na kami nagkikita Lahat ng motivation niya o lahat ng mga sinasabi, for hype.
Ito ay ganyan. Yung pala, hindi naman pala kanyang sasakyan. Di ba? Parang gano'n ang nangyayari. Kailangan naka-Lamborghini, gano'n. Yung pala wala naman. Pang-hype lang pala. Pero totoo, hindi na, di ba? Kaya ito yung nakikita natin mga kapatid. Ina-hype niya yung mga Pilipino. Ito yung mga ulat, bla 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 bla. Pero pag tinignan mo yung loob, wala pa ng laman. O, di ba? Yung inulat niya, katulad ng KBBM, 5,500 control, wala pa lang laman. O, kayo po magusga. Tama ba yan? Di ba panloloko po yan? Panloloko sa sampay ng Pilipino. Bagamat oo, di ba? Pero, nakakalungkot. Sige, di ba? Ibigyan natin sila ng pagkakataon pa rin. Dahil unang-una, mayroon pa silang nalalabit 3 taon. Pero ito, last na sasabihin ko mga kapatid. Yung last na sinabi niya ito, sabi niya, natatawa ako dito mga kapatid. Diba? Yung sinabi ni BBM, sabi niya, politics is over, now it's time to serve. Nakakatuwa, di ba kapatid? Di ba? Ibig sabihin, yung 3 taon mo, puro joke-joke lang yun. Yung 3 taon mo, puro politika yun. Di ba? Hindi ka pa pala nag-perform nun. Kailangan ito lang magsimula na ng serbisyo. Di ba? Nakakatuwa ka, di ba? O, di ba? Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, ang kasabihan, sabi di ba? Ang isda, hindi nahuhuli sa buntot yan. Sa bibig nahuhuli yan. Nabibinwit po yan sa bibig. Kaya mga kapatid, yung sinabi niya na yun, di ba? Natigilan na. Di ba? Ito, ulitin ko. Politics is over. Now it's time to serve. May sinabi ako last na aking video o aking pinost. Manalaming ka po. Sabi nga ni Bibi Sara, manalaming ka po dahil kayo po ang namumulitika. Nakakatuwa kayo, di ba? Sa loob ng 3 taon pala, wala pala kayong konkretong plano. Ngayon lang pala kayo magsiservisyo sa mga pagkakataon nito at tigilan na ang politika. Manalaming ka po, BBM, sa sinasabi mo dahil tatama yan sa sarili mo. Dahil kayo ang namumulitika. Sumasagot lang naman sila. Nakakalungkot mga kapatid. Hindi mo sinabi ka pa. Sorry Hindi mo sinabi ka agad na gano'n. Bagamat nakapagsalita po ako na isang parte na doon sa parte na yan. Pero hindi mo sinabi na hindi ka pa pala seryoso doon sa 3 taon mo ginagawa. Ngayon ka lang pala magsiservisyo. Sorry. Ako, humingi po na ako paumanhin. Sorry po. Hindi mo kaagad sinabi na yung 3 taon mo pala ay isang bahagi lang na ito yung mga moro-moro. Diba? Kasi yun ang sinabi mo Ngayon ka pala magsiservisyo. Tigilan na ang politika. Meaning, yung 3 taon mo, wala pang seryosohan yun. Anong nasayang doon? Kayo na po umusya. 3 taon is 3 taon. Kung yung pala'y bahagi lang ng mga moro-moro yung mga gawain, kawawa naman ang sampay ng Pilipino. Nakakalungkot mga kapatid sa mga ganitong uri ng mga nanunungkulan. Diba? Itong mga uring leader na to, talagang ang collateral damage dito yung sampay ng Pilipino. Bakit? Walang tamang direksyon. Walang tamang plano sa bawat ginagawa. Na-mention ko nga po si Isko. 1 buwan ka lang po. Nilamong ka ng buo ni Isko. Sa loob ng 3 taon mong panunungkulan. Isko, wala pang 1 buwan. Was out. Yun ang tinatawag na political will. Hindi natin kinukumpara. Wala po ako sinisisi dyan. Pero ipinakikita lang natin kung anong uring leader si Isko Moreno. Diba? Mayroon siyang goals. Mayroon siyang plano. Mayroon siyang political will. Ganun din. Diba? Si Vico Soto. 9 billion something ang project niya sa Pasigueño para maging maayos, maganda ang kanilang City Hall. Doon mo makita. Kapag walang korupsyon, maraming magagawa. Bakit wala kayong nagagawa? Kasi talamak ang korupsyon. Saan dinala? Doon sa AKAP. 500 billion first tranche ng AKAP
Tapos ito naman, panibago. Saan nyo dinala? Ipinamigay nyo lang nang walang pararakan. Masasabi natin isang korupsyon po yun. Bagamat diligal ng COMELEC yung isang parte nito sa pamimigay nito. Pero ang buod nun, korupsyon. Ang isang malinis na pamamahala, makikita mo yung pag-unlad ng bayan. Sa Davao, kaya kinaiingitan nyo yan. Gaano kaganda yung Davao? Gaano kaganda yung Maynila na ngayon, sa panahon ngayon, na wala pa isang buwan. Nilinis niya na yan. Diba? Sa Pasig, makikita mo yung progresibo. Makikita mo yung totoong paglilingkod. Makikita mo yung isang tunay na leader na maglilingkod ng tapat. Totoong may malasakit sa mamamayan. Doon mo makikita yan sa kanyang mga ginagawa. Ramdam mo yun eh. Pero itong ating kasalukuyang administrasyon, blessing safe, ganun lang, party, ganyan, pailaw, fireworks, yan, di ba? Manood ng F1 formula, di ba? Sa Singapore, papunta rito, ganyan, yan, di ba? Yun. Anong ibig sabihin nun? Walang konkretong plano. Walang konkretong anong gagawin sa loob ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 taon, hanggang 6 para matapos yung termino. Wala kang konkretong plano. Pero, mga kapatid, bigyan pa natin pagkakataon. May 3 taon pa siyang nalalabi. Baka nga po, di ba? Baka nga po, magkaroon na ng katotohanan yung sinasabi niya na tigilan na ang politika, maglingkod na. Ibig sabihin, ngayon ka lang aarangkada. Nakakalungkot, sinayang mo yung 3 taon na wala man lang nakita ang sambayan ng Pilipino sa loob ng yung panunungkulan. Yung pala, yung 3 taon na yun, parang moro-moro lang, ganyan-ganyan lang. Di ba? Para lang. Sabihin mo yan. Di ba? Yung politics is over, di ba? Sabi niya. Ito, ulitin ko. Kasi di ko sa ulo, sorry. Politics is over. Now, it's time to serve. Sige, maglingkod ka na po. Simulan nyo na po. Tigilan nyo na po yung politika. Tigilan nyo na yung paninira. Tigilan nyo na yung pag-atake. Ang hiling ko lang po mga kapatid, huwag nyo alisin si Joseph Lacaso sa PCO. Kasi doon po kayo, doon kayo nabubukilya sabi nga ni Claire Castro, Joseph, yung mga agkwanda, mga garapata. Mga garapata daw. Ibig sabihin siya yung aso. Di ba? Sabi, mga garapata. Ibig sabihin, ikaw yung aso na Malacanang. Okay mga kapatid, salamat po at God. Sana, laging ganun mga kapatid. Ipakita natin yung ating abilidad. Ipakita nyo yung kakayahan nyo. Hindi yung ganito. Di ba? Pero hindi ibig sabihin may kinukumpara tayo. Pinakikita lang natin yung totoong leader. Yung totoong may malasakit at totoong may magagawa. Salamat at God bless. Lagi ko sinasabi mga kapatid, pag tama, tama. Pag mali, mali.